Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng banal na awa. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Alleluia. Yahweh's miracles dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Alleluia. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, pinagdiriwang din natin ang linggo ng banal na awa. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-aalab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagadahang loob mo sa amin ay lalong mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalaysayang dulot ng binyak, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak at ang dugong dumanak upang kami maligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butiing po'y puriin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butiing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ay siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong na takwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas sa iyong Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Butiing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ng Diyos, ay tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan.
hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ako kayo. Pagkatapos, sila'y hinihinga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala ron nung dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kabalagahang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pangunahing paksa sa mga pagbasa ngayon ay ang Shalom. Ang pangalawang paksa ay si Tomas. Talagang pinili ng simbahan na yon ang ilalagay. Kaya maraming doubting Thomas na tinatawag. Para sa akin, minsan maganda rin ang mag-doubt eh. Hindi yung uto-uto ka kaagad, may nag-photoshop na maganda, pinurward mo na kaagad ng pinurward. Hindi ka na nagtatanong kung totoo ba yan. May naglagay, binakunahan ng AstraZeneca, hindi na nakauwi ng bahay, patay. Nasagasaan yun eh.
Hindi naman dahil sa AstraZeneca yun eh. Pero kinalat mo na ng kinalat, ang dami tuloy natatakot na magpabakuna. Wala tayong pag-asa kung hindi tayo magpabakuna. Kaya kailangan din yung mga malalalim na doktrina ng ating simbahan, aralin ninyo. The Catholic Church is the most intellectual of all denominations. Tingnan mo lang yung mga seminarista, 4 na taong pinapaaral ng philosophy, 4 na taong pinapaaral ng theology. Ang tagal dyan. Ang tradisyon natin, Basil of Caesarea, mga matitindi, mga 200 daw ang IQ inestimate. St. Augustine, St. Thomas, Karl Rahner. Kaya aralin natin ang ating pananampalataya. Gaya ng resurrection. Noong Biyernes, pinaliwanag ko yung appearances, gaya ng nakalagay sa Ebanghelyo ngayon. Yung empty tomb, anong historical content niyan? Lalo na yung Shroud of Turin, research ninyo kung paano. So kailangan natin minsan magiging doubting Thomas. Kasi ang dami ngayong nanluloko eh. Maraming trolls, wala nang pagpapahalaga sa katotohanan, binabayaran kung anong mga kasinungalingan ang nilalagay sa social media. Kailangan din magtanong-tanong tayo. Pero sobra naman yung mga doubting Thomas na kahit na ano pang sasabihin mo, hindi maniniwala. Gaya ni Tomas ngayon sa Ebanghelyo. To see is to believe. Hanggang hindi ko na papasok ang aking daliri sa kanyang mga sugat, hindi ako maniniwala. Okay lang yan dahil pagkatapos, pinakita naman ng Panginoon yung kanyang sugat. Pero may mga tao na kahit pinakita pa ang sugat, peke yan. I have made up my mind, do not bother me with the facts. Sarado na ang puso. Walang pagkabuhay na maguli. Wala pang tao na bumangon muli sa kamatayan. Sabi sa Song of Bernadette, for those who believe, no explanation is necessary. For those who do not want to believe, no explanation is enough. Halimbawa, may ibang mga scientist, imposible yung resurrection violates the laws of nature, against the laws of physics. Sabihin ko sa inyo ngayon, sample lang ito, hindi na natin palalalimin pa. The Physics of Christianity. Frank J. Tipler, kilalang physicist. Jesus' resurrection of the body as described in the gospel has all the essential properties of the computer emulation resurrection bodies we all will have in the future. Okay? Naniniwala si Ron. The property most difficult to duplicate, mahirap i-duplicate daw, pero nangyayari. Yung sudden dematerialization, vanishing from the appearance of his disciples, bigla na lang nawawala, and rematerialization, suddenly appearing inside a locked room. So dematerialization can be accomplished by electroweak quantum tunneling, which violates baryon number and lepton number conservation. Kung naintindihan ninyo yan, congratulations. The key reaction would be proton plus electron goes to neutrino plus anti-neutrino. This would convert all the matter in Jesus' body into neutrinos, which interact so weakly with matter that a person in a room with Jesus would see Jesus vanish. So reversing the process could carry out materialization apparently out of nothing. Kailangan nga lang ng malaking energy, pero kaya na ng Diyos yan. The resurrection is then merely an example of the first dematerialization of Jesus' dead body, followed by the materialization of a living body. The resurrection, in other words, is a process profoundly different from the mere resuscitation of a corpse. Kasi may iba ding nagsasabing, naalimpungatan si Jesus pagkatapos ng tapos umalis.
Nagtago na. Paano kaya ginulong ni Jesus yung napakabigat na bato na kailangan ng ilang tao? Pero ang punto ko lang, mayroong quantum physicist, pinaliwanag na maaari iyan in science. Pero if you do not want to believe, no explanation is enough, kahit may baryon kung ano-ano pa diyang pinagsasabi ng quantum physics. So manalangin tayo na nasa gitna tayo. Huwag naman tayong uto-uto na kung ano-ano na lang nire-repost natin kaagad. At saka huwag din tayong sarado ang puso. So papunta tayo sa main theme ng Ebanghelyo ngayon. Shalom. 3 beses nagsabi si Jesus ng shalom. Ang shalom ay yung sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Una, nakasara ang mga pinto. Dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila, ang sabi, shalom. Shalom ang greeting ng mga taga-Israel hanggang ngayon. Okay. Pagkatapos, sabi na naman niya, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Shalom. Ang pangatlo, andun na si Tomas. Sabi ni Jesus, shalom. Sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Shalom. Yan ang implication ng ating pananampalataya. Ano ang dapat nating gagawin kung totoo na si Jesus ay nabuhay na maguli? Ano ang ating gagawin kung totoo na si Jesus nagtagumpay laban sa kamatayan at kadiliman na walang katapusan? April 9, sabi ni Pope Francis, the Lord calls us to cooperate in the construction of history, becoming, together with Him, peacemakers and witnesses of hope in the future salvation and resurrection. So, sasabihin mong, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Ubod ng ating pananampalataya, pus wala ka namang ginagawa. Ang pananampalataya mo sa muhaling pagkabuhay ni Jesus, hungkag at walang kahulugan. Empty, sabi ni St. James. Faith without works. Ang dapat natin gawin, ibubunsod ang shalom. The Lord, the risen Lord, sabi ni Pope Francis, calls us to cooperate. Magkaisa na tayo. Solidarity in the construction of history. Pinag-aaralan natin yung history. Ngayon gagawin natin. Paano mag-construct ng history sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pagbagsak ng ekonomiya, sa gitna ng pagdating pa, mas matindi na kahirapan ang idudulot sa atin ng climate change. Becoming, sabi ni Pope, together with Him. So ang strategy, you allow Jesus to let His life become your life. You allow Jesus to let His mission become your mission para magkaroon ng shalom. At ano ang shalom? Peacemakers, sabi. Ang shalom, sabi ng World Council of Churches, ang mga katangian niyan, katarungan. Sa unang pagbasa yan, walang nagdarahop sa kanila. Pantay ang lahat. Hindi kagaya ngayon. Itong ating lipunan, hindi kalooban ng Panginoon. Na may ilan, kasama sa Forbes list, na bilyon-bilyong dolyares, pagkatapos 30 million, 40 million Filipinos do not have enough to eat. That is against the will of God. That is against shalom. So kailangan ng social justice, yung shalom, as characteristic of the kingdom of God. Yung sinabi ni Jesus,
Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yan din ang ating pinagdarasal. Thy kingdom come. Shalom. So, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Sabi ng unang pagbasa. Nagkaisa sila sa damdamin at isipan sapagkat isa ang kanilang pananampalataya. Nagko-cooperate in the construction of history, gawa ng mga apostoles, 4 na kabanata. Sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, ito ang palatandaan na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung ipagiging totoo natin ang shalom sa kanilang buhay. Kaya, kagaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, sinugo ko kayo. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Maging testigo, magbigay ng patotoo sa pagkabuhay na maguli ng anak ng Diyos. Kaya titignan natin ngayon, pandemic, economic collapse, climate change, how do we create history? How do we construct history where shalom characterizes the whole planet? So kung tutulungan ninyo kami halimbawa, magtanim ng 1 bilyong kawayan, you help in fostering shalom. Kung tutulong kayo na pag-isahin in a network ang 1 milyong organic farmers, gagamit ng e-commerce platform at digital currency, we will be creating history. We will prevent the economic collapse of the Philippines in the coming decade. Kung tutulong kayo na magpaaral ng 10,000 ALS out of school youth, yung 8 o'clock mass para sa mga ALS yan eh. Special ito na request ng SBD. Panalangin natin ang mga ALS ngayon. Million yan sila. Hindi nakatapos ng high school. Walang magandang kinabukasan yan kung hindi natin paaralin. By 2030, 10 million out of school youth para may shalom. So that we can become witnesses of the resurrection. So during this second Sunday of Easter, sa pagdiriwang natin ng Day of Divine Mercy, Linggo ng Banal na Awa, manalangin tayo sa Panginoong na buhay na maguli. Na sana yung kanyang buhay magiging ating buhay, yung kaniyang misyon magiging ating misyon, para lilikha tayo ng bagong kasaysayan na naaayon sa shalom. Isang planeta na may kapayapaan, katarungan at pinagtatanggol ang kalikasan para magkakaroon ng likas, yamang kinabukasan ang mga lahi pang darating. Ito ang ating tungkulin. Pananagutan natin ito pagbalik ni Jesus sa wakas ng panahon. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Ay ang bati ko sa inyong lahat ngayon, Easter people, tayong lahat Easter people, ang bati ko sa inyong lahat ngayon, Shalom. Pahayag natin ngayon ng lakas loob ang ating pananampalataya kay Jesus na nabuhay na muli sa 4 araw at ang pangako niya sa atin ng buhay na walang katapusan sa kanyang kaharian magpasawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihang sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw nabuhay ng magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa ating Diyos ng banal na awa. Manalangin tayo na pasaatin nawa ang kanyang kaharian. Ang ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. May padama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Umaawaing Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Mapasa amin naman ang iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng alimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanang Kristiyano upang ang iyong binigyan ng bagong buhay at shalom dahil sa iyong pangalan. Noong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupit. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nilubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin
na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kamag-anak at kapatid naming namatay na umaasang sila'y mabubuhay, lalong-lalo na si Luisa Bala Beltran, Gregorio Sumel Beltran. Gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama sa Langit na mapasa atin ang Kaniyang kaharian ayon sa panalangin na tinuro sa atin ni Jesus na nagtagumpay laban sa kamatayan. Nihilin namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Upang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristong nabuhay na maguli sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sa kalibutan, kaloy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito, si Jesucristo, Kordero ng Diyos na nagtagumpay laban sa kamatayan. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Yesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito. At pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita nang parang naririto ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hahayaang ako ay mawawalay sa iyo. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging anak. Loob ko'y Ikaw ang tanging Ama. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Akong nakadaan sa aking kamay, naamit na iyong papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga baklan. Umawi akong galaw. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko na muling pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay.
Tunghayan mo kami ng may magmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumihilap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaloban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagdasanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdarusa, makamtan nawa nila ang mga mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos mapagpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnoldo Hansen at Joseph Prenademets. Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa awa na pinakita mo sa pamagitan ng Hesukristo, na hindi ito mangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan, kahit sa krus siya ay mamatay. At ngayon siya ay nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng maawain at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, kumayo kayong taglay ang shalom ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Domino, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.